Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwan ng Galiban na Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagpapairal ng Panginoong Diyos ng katarungan sa gabay at sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na yung kanyang pagpapairal ng katarungan sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Yan. Ang Panginoon Diyos ay mayroong pinapairal na katarungan sa ating lahat, sa ating mga tao, maging doon sa mga anghel sa kalangitan. So ngayon, yung katarungan na yan, ay meron siyang itinakdang paghukom. So hindi lang siguro sa naman nyo yung Judgment Day. So yan ay alam na alam ng mga Kristiyano, lalo na simbahang Katoliko, at maging iba't ibang mga reliyon din siguro. Naririnig din, maaari ng ibang mga non-religion. So ngayon, yan yung itinakda na sinasabi ng banal na Panginoon. Ganyan kung paano magpapairal ng katarungan ng Panginoon. Mayroong final na pagpapairal ng katarungan ng Panginoon Diyos, yung Judgment Day. So yun. So ngayon, ay ang itinalaga niya para gumawa niyan ay ang Panginoon sa Kristo. Na itinalaga niya rin na tayo ay yung kanyang pagkatarungan ay bago ganapin yun. So yung pagtalaga niya kay Panginoon sa Kristo ay tayo ay kanyang ginabayan nga ng mabuting balita at pinatawad tayo. Tayo ay binigyan ng pagkakataon. So ngayon sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, yung katarungan na ibinibigay ng Diyos sa atin, sa ating pagkakasala, so tayo ngayon ay binigyan ng malaya at pagbabago na makapagsisi at pagkakataon na tayo ay makaisa sa buhay na walang hanggan, na sa pang-araw-araw na pamumuhay. So kaya tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos sa kanyang katarungan na makapagbago. So yun, generally, ay nagpapatawad ng Panginoon Diyos, nagbibigay ng pagkakataon. Alam na natin lahat yan. So ngayon, ay so dapat sa ating pamumuhay, pang-araw-araw na pamumuhay, so yung pagpapairal ng katarungan ng Panginoon Diyos, nagbibigay siya ng pagkakataon at mayroong paghukom na inihanda, at yung mabuting balita sa kabuuan niyan, sa lahat, dapat yung pagpapalaganap niyan at pagtupad niyaan, yan ay pagpapairal ng katarungan ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa pagbibigay pagkakataon sa atin at pagtalikod natin sa pagkakasala. So yung pagkasa buhay niyaan, so yan yung pagbibigay ng katarungan ng ating banal na Panginoon. Kaya yung mabuting balita, kapag sinunod natin yan, kasi yung mabuting balita na binabahagi natin sa inyo, yan yung gagamitin ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, para hatulan tayo. So kaya yun yung makatarungan na pinapalaganap ng Panginoon sa Kristo sa buong mundo hanggang sa ganap na paghukom, na kapag iyan nasunod natin, so ihahatol sa atin yan, kapag nasunod natin yan, magkakaroon tayo ng kaligtasan, or else, parurusahan tayo ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo sa pagbabalik niya. So ngayon, from the daily lives ay tayo ay yung katarungan ngayon, halimbawa, yung tayo ay yan ay binabahagi sa lahat na tayo ginagabay ng Panginoon. So ngayon, kung hindi natin susundin yan, gayon din dun sa, halimbawa, ang ating Panginoon may ginawang pamahalaan. Kung hindi natin masusunod dyan at hindi tayo magsisisi, mamumuhay dun sa ating practicality, dun sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na mamuhay ng mabuti maka-spiritual, para maiwasan natin yung pagkakasala, ay mapapahamak tayo. So, anong kapahamakan na maaaring abutin natin daily sa pang-araw-araw na pamumuhay? Aside from dun sa paghuhukom na gagawin. Mula pang araw-araw na pumuhay, ang maaaring mangyari sa atin, mapahamak tayo. So, very practical. So, mapahamak tayo, yung gobyerno, pwede kang parusahan ng gobyerno. Kulong, kapag ikaw ay nagkasala. So, ngayon, ay makukulong ka kapag nagkasala ka. Ngayon, ay hindi sakop ng gobyerno. So, meron ka pa rin kapahamakan na maaaring mangyari sa iyo. Kagaya ng halimbawa, mapahamak ka sa mga sakuna. Iba't ibang mga kapahamakan. Mapahamak ka sa kapwa-tao mo. Or else yung Diyos nagtutuwid, mapahamak ka. Either life mo, or ikaw ay madibasti. Yan. Pag-using ng Diyos ng panahon,
or iba't ibang mga bagay. So mapahamak ka, nagkaroon ng digmaan. Mapahamak ka, nagkaroon ng digmaan because sa kasamaan ng mga tao, nagdidigmaan. Yan. So marami napapahamak diyan. Pero hindi naman lahat ang yung mabuti na napapahamak pagdating ng ganyan, naman sila naman ay nasa sakripisyo within that for the sake of the good. Halimbawa, kung ano man. Or sila napapahamak dahil because of the paggawa ng kasamaan. So sila ay nagagawa ng masama naman ng mga masasama. So ngayon ay yung iba ay napapahamak, yung iba naman nasa sakripisyo kung buhay. Kapag ikaw ay mabuti, sacrifice. Kapag ka masama ka, kapahamakan yun. So ngayon ay yun ay kaya hindi maganda ang dinudulot kapag tayo ay nagkakasala. Dahil nga sa pati yung mabuti na dadamay doon sa kasamaan mo, lalo na kaya kasama mo. Kagaya ka ni Hitler, gusto mo digmayin yung buong mundo, di ba? Ayun, ang dami napahamak sa kanya. Di ba? Sa paglutsan niya na digmaan. Iba't ibang mga kapahamakan na maaaring tayo mapahamak because doon sa mga pagkakasala natin at pagkakasala ng iba. Kaya tayo ay sinisig ng Panginoon sa Kristo at yan yung makatarungan ng Panginoon sa Kristo at sa pamamagitan ng mapayapang paraan ay pinairal niya yung katarungan sa panahon ng Panginoon sa Kristo at nagbubunga siya ng buhay. Yan, nagdugo. Kaya gagawin niya yung kamay na bakal pagdating ng takdang panahon sa paghuhukom na. So kaya sa panahon ngayon, yung gumagamit ng persa ay yung gobyerno na tinulaga. So ngayon may iba't ibang mga force sa pamamagitan ng paggamit ng sahuna, etc. Para mapahamak ka, yung mga digmaan, etc. Kung ano pa mga pahamakan. Pare kabuti mo dahil sa iyong mga kasamaan. So ngayon, pagsisihan natin yan para tayo ay hindi mapahamak sa iba't ibang uri na maaaring kapahamakan. Abutin natin, legal man yan, or pag lumabag ka sa batas, of course, papaprosahan ka. Pag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, kapag hindi nagtimpi yun, pwede kang mapahamak, siya'y gumawa ng kasamaan sa'yo, di ba? Mga ganon. O ikay masamaan, mayaman ka, masama ang ugali mo, inaapi mo yung mga tao, ayun, nag-aklas, nagdigmaan, so yari ka, di ba? Problema malaki yun. So ngayon, mapapahamak ka. So ngayon, maraming kapahamakan ang maaaring abutin mo. Life or, di ba, state ang buhay mo because of your doing what? Kaya pagsisihan para hindi tayo mapahamak sa iba't ibang mga bagay na yan. So yan yung katarungan na ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos na tayo ay pwede makapagsisi at makapagbago. So ngayon, yung katarungan naman para na na pwedeng aside from tayo ay mabigyan ng pagkakataon kung tayo naman ay hindi nagbabago, yung nagpamalaan na ang katarungan ay siya ay magbibigay ng katarungan. Kagaya kung tayo magdarasal sa Panginoon Diyos ng katarungan dahil nga sa ginagawa ka ng masama, yung pamalaan, gagana yan para parusahan yung gumagawa ng masama sa iyo. Maaari kung yung pamalaan, kaakibat niya, parehas silang parusahan yung pamalaan at saka yung mga tao gumagawa ng masama sa iyo. So sa iba't ibang pamamaraan, ang Diyos ay marami para ikaw ay parusahan. Yan, iba't ibang mga pwedeng gawin ng ibang tao. Kaya gumawa sila ng pag-aaklas dahil sa masamang gobyerno, masamang mga tao, mga kakibat niya sa korupsyon, sa pagyaman, ng pangkarambong ng yaman ng bansang ito. Ganon. So kaya naging problema yan. Naging kapahamakan mo dahil sa ginagawa mo kasamaan. Maapi ka eh. Tapos, ginagamit pa yung gobyerno. Nag-aklas yung tao. Kapahamakan sa iyo yun. Kaya yan ang mabigat. Maging kapahamakan sa lahat dahil nga sa iba't ibang mga ginagawa. Yung iba na kundisi, gumagawa ng di mabuti. Diba? Parusa pa ng Diyos. Ayun. At yun, kung mag-let it be ang Diyos doon, mabigat doon. Diba? Kaya tayo ay sumunod sa mabuting balita. Sa gayon, tayo ay maging makatarungan na namumuhay sa mundong ito, sa buong mundo. Makatarungan tayo namumuhay, tayo ay mabuti sa kapwa-tao, hindi tayo gumagawa ng masama, tayo ay mapagmahal sa kapwa-tao mo. So sa lahat ng mabuting inaaral ng mabuting balita, hindi makatarungan ng mamumuhay. Ngayon, facing evilness, napagit natin sa inyo kung ano ang magiging kaparusahan ng Panginoon Diyos hanggang sa paghuhukom. Ngayon ba, particular na binanggit natin dito, anong katarungan ng Panginoon Diyos kung ikaw ay isang mayamang mandaraya? Ayun,
Halimbawa, kaya ng mga contractor na gano'n. So ngayon, kung halimbawa, ikaw ay kinakatok ng Panginoon, so, sige, gusto kong tumuloy sa bahay mo, ibig sabihin, ikaw ay pinagbibigyan ng pagkakataon mga magsisi ka. Tapos, ibalik mo yung mga ninakaw mo doon sa mga tao, halimbawa, yung mga nasa pamahalaan na mga korap, yung mga ninakaw nyo sa tao, kaban ng bayan, ibalik nyo doon sa taong bayan, ibalik nyo sa kaban ng bayan, at magkakreate ka ng maganda. So, ganun ka, at sabi, magkaroon ka ng pagkakataon, nakaligtas ang spiritual mo, hindi ka maparusahan sa banal na paghuhukom, or else, ikaw ay mabigyan ng pagkakataon ng gobyerno ng magaan na parusa sa nagawa mo. Kung plano na kaharapin mo dyan, so, di ba, ang bigat. So, ngayon, siguro, kung babalik mo, pakasakali, yung taong bayan, magbigay din ng konting habag, hindi na lifetime magagawin sa'yo. Mga 20 taon, parusahan ka, 10 taon, mga ganun. Pero yan, mabigat kasi yan, di ba, mga sa anti-grab pa na ng parurusahan. So, kaya kung kayo ay ganyan, ang particular, so, ang katarungan ay pag ilala pa sa inyo ng Diyos, syempre, ang mga tao, tayo mananampalataya sa Panginoon Diyos ng katarungan. So, yung gobyerno, mapapahira ng katarungan. So, ngayon, kung yung gobyerno ay kahit masasama yung nasa gobyerno, kung ang mga tao ay humiling sa Panginoon Diyos, magpaparusa yan doon sa mga masama sa kanila at mga masama mga tao nakakibat nila dyan. Or else ay sa ibang pamamaraan, ang Panginoon Diyos ay gagawa para parusahan yung mga taong nasa gobyerno na masasama, or else yung mga, halimbawa, yung mga contractor na sumalauna ng flood control, nag-corrupt sa flood control. Ay baka yung bahading yun na kanilang dinasalaula, yun din ang pupunta sa kanila pagdating ng panahon. Halimbawa. So, or ibang devastasyon ng mga sakuna dahil sa kanilang mga kabalbalan. Diba? Pati yung mga nasa gobyerno. So, ilan na maaari pwedeng gawin sa kanila at iba't-ibang mga kapahamangan na mangyayari sa kanila dahil sa kanilang kasamaan. Diba? So, lahat ay mayroong ang bawat gawa natin, kung mabuti may pagpapala, kung masama may makaparusahan. Kaya, buti ang Diyos nagbigay ng pagsisisi para magkakataon. May grace period, di ka nga. Sige. Nagbago ka para may kapatawaran ka. Or else, yung pagbabago mo doon na sa loob ng kulungan, kaya hanggat maaga pa, change in life ka na. Dahil kapag mabuti yung punto, sa loob ka na magbabago. Ito, makapagbago ka parang sa loob, di ba? Yung iba, nabibigyan ng pagkakataon sa loob eh. Nakapagbabago, nakalalaya, nabibigyan ng clemency. Di ba? Kung hindi ka nagbago ron, dire-diretso ka hanggang kung may parusa ka pa. Kaya sana, tayo ay magabayan at tayo ay magbago nang hindi tayo mapahamak sa pamumuhay na ito. Either with the government, parusa ng Diyos, gawa ka rin ng masama ng kapwa mo, mga masasama rin, gawa ka ng demonyo ng kasamaan, yung lalo kang gawa ng demonyo, para lalo ka na mapunta sa impyerno, etc. Hanggang kailan ka gagamitin ng demonyo, laban sa Diyos, para makaikahit maging masama ang kapwa-tao mo, etc. So yun, muli, sana nagabayan namin kayo ng mabuting balita sa ating pagpapahagi dito sa The Bible Evangelizations at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual mula dito sa mensahe nito ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat na paano siya nagsasagawa paano niya sinasagawa sa panahong ito ang paghuhukom ang kanyang paghatol o katarungan na ginagawa sa atin sa panahong ito. Yan ang sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Kaya yung katarungan na pinapairal niya sa pamamagitan ng mabuting balita, yan, pinairal niya sa bawat mga bansayan. Yung katarungan ng mabuting balita from Jesus Christ. Ano kaganapan 1,000 years o sa ganap na paghukom. So yun, at sana ay patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria ng kanyang pag-iimala, pag-milagro mula sa kaliwanagan, pag-aparisyon ng Banal na Santa Maria at iba't ibang pag-iimala ng Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sana gabayan tayo ng palagi ng pag-iimala. Hindi lamang sa mga oras na ito, kundi sa panahong ito, gabayan tayo ng pag-iimala, pagpapala ng Panginoon Diyos. At maliwanagan ang lahat at tayo ay makatupad sa mabuting balita o makasunod sa mabuting balita. Yan. At magkaroon tayong pagkasa sa kaligtasan spiritual, matalima natin ang mabuting balita.
dumating tayo sa ating banal na Panginoon Diyos ng ating mga pangangailangan o ano mga ating dapat. Or magpasalamat tayo sa ating tinatamo na mga pagpapala. Huwag natin kalilimutan yan. Sa ngalan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. At huwag niyo pang kalilimutan bilang sa mga naniniwalang Kristiyano, palaging magpapasalamat kayo sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo or palaging kayo may pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat tayo pinapailalim ng Panginoon Diyos sa Panginoon sa Kristo. Yan. So ngayon, doon naman sa Interfaith Unity, patuloy tayo sa unawain natin yung ating mga reliyon. Nang kita nagkakaroon ng sigalutan, makagabay tayo sa pamahalaan, komunidad, family, at doon naman sa CBCPN Vatican Church, paliwanagan kayo ni Balan Santa Maria, patuloy niyo pagbuklorin niyo sa katungan sa pananampalataya sa Panginoon simula Panginoong Yesu Cristo. At sa ating munting kakayanan, tayo ay patuloy na nampalataya ng kanyang paggabay at ng kanyang pagmimilagro, at tayo ay patuloy niyang pagpalain ito at kayo mapati po natin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos sa ilalim ng kanyang paghahari at sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. At yung pagpapala ng Panginoon Diyos ay ipagkaloob sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at gabay ng kaloob. Lalong-lalo na ito na yung huling panahon, sana palagi nagliliwanag siya sa ating pagbabahagi para dumating man ang Panginoon sa Kristo o gawin man ang paghukom ngayon, tayo binigagabayan ng kaliwanagan. Lalong-lalo na tayo ay kayo ay pangunahin na kanya bibigyan ng kaligtasan doon sa sinasabing muling hindi tayo mamamatay, ita-transform na tayo sa buhay na walang hanggan and kukunin tayo ng Panginoon sa Kristo. Iyon ay mangyayari sa mga darating na panahon. Yan. Bago ganapin yung 1,000 years. At nakasama ka doon sa 1,000 years. Swerte natin kapag tayo ay ginagabay na Balan Santa Maria. So yun at sa mga pamalaan ay kayo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria, mamahala kayo mabuti, matuwid-tugin ninyo karapatang pantao at patas hostisya. Sa ngayon makikinabang yung inyong mamamayan, makapumboy sila ng ayon sa karapatan, mapayapa at tunlad. So sila ay makakapanampalataya ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan. Yun. Muli, sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos ng pagpapala at proteksyon. Sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita at magkaroon tayo ng sama-samang kaligtasan ng Espiritu. At pang-araw-araw na kaligtasan. Ang nga po sa inyo lahat. At God light you.